In this video, we're going to find the area of shaded region of each circle. I will present and I will show to you all the appropriate solution, including the all formulas needed to get the area value for this shaded figure. Find the area of shaded region of each circle. As we can see here from the given figure, kukuhanin natin ang area nung may shaded part. Yung naka-black na to, ito yung may dark na area. Okay, ano ba ang area niyan? Okay, from the given figure, ang i-apply nating formula ay ito. Area of sector equals arc over 360 degrees times area of circle. Ang area ng circle dito, yun yung pi r squared. Ano yung arc? Kung ano yung degree measure ng given arc. As we can see here, ano yung minor arc natin? Yung arc AB. Okay, so meaning to say 90 degrees. Okay, substitute na natin. Area of sector equals, ang given arc dito ay 90 degrees over 360 degrees. Constant yung 360. Kasi given yun sa formula, times pi r squared. Again, ang pi r squared ay area ng circle. Okay, substitute natin. 90 degrees over 360 degrees times pi. Okay, ang value ng r, ano ba yung r? Ang r dito yung radius. Ang radius natin given ay 6 cm. Kaya, masisimplify natin ito na 6 cm squared. Okay, then, isimplify na natin ang 90 degrees divided by 360. Ang equivalent niya ay 1/4. 1/4 times 6 squared is 36. Then, in terms of pi square centimeter, this will become 36 pi square centimeter. Then, imumultiply naman natin ito sa 1/4. Kaya, ang magiging sagot dito ay 9 pi square centimeter. Ito na yung ating area ng sector, yung shaded region, 9 pi square centimeter in terms of pi. Pero if we're going to convert it into number without pi, the final answer is area of shaded region is 28.27 square centimeter. Anong ginawa natin dito? Kasi ang value ng pi dito ay 3.1416, i-multiply natin sa 9. Okay. Again, ang ginamit nating approximate value dito ng pi ay 3.1416. Therefore, the value of area of shaded region here is 28.27 square centimeter. Proceed naman tayo sa number 2. Ang number 2 natin ay ito ang figure. Okay. Area of sector pa rin. So meaning to say, pwede nating sabihin dito na ang shaded region at sector ay iisa kasi ang may shade dito ay hanggang buong arc. Okay, kaya ito ay tinatawag ding sector. Okay, ano yung formula na gagamitin natin? Same lang sa number 1. Area of sector equals measure of the arc over 360 degrees times area of circle, pi r squared. Okay, now, simplify na natin. Area of sector equals, ano yung given na ating measure of the given arc? Arc QR, that is 45 degrees. Okay, 45 degrees divided by 360 degrees times pi r squared. Ano ang ating given radius dito? Okay, tama, 12 cm. Then, substitute na natin, area of sector equals 45 degrees over 360 degrees times pi, ang value ng r natin ay 12 cm squared. Kaya makakaroon tayo ng 45 degrees divided by 360 is 1/8 times 12 squared is 144 pi square centimeter. Then, what will happen? Area of sector equals 144 divided by 8 is 18 pi square centimeter. Ito na yung ating area of sector in terms of pi.
Pero yung ating actual value without pi, ang ating final answer ay 56.55 square centimeter. I-multiply natin ang 18 sa 3.1416. Kaya nakuha ang 56.55 square centimeter. Meaning to say, the final answer in given number 2 is 56.55 square centimeter. Okay, next, let's proceed to given number 3. Again, we're going to find the area of shaded region of each circle. Now, as we can see here, ang area dito ay hindi sector. Shaded region lamang. Okay, anong gagawin natin? First step, kailangang maglagay muna tayo ng isang line para magkaroon tayo ng another radius. Dito sa ating line XZ. Maglalagay tayo ng panibagong radius which is kung ano yung radius ng ZY or line ZY which is 8 cm, yun din ang sukat ng ating line XZ. Okay, maglalagay na ngayon tayo ng line. Yan, kung saan kapag tayo naglagay ng panibagong radius, magkakaroon tayo ng triangle. Mabubuo na ngayon ang triangle X, Y, Z or X, Z, Y. Okay. Depende sa atin kasi ambiguous case naman ang ating triangle. Hindi naman siya right triangle. Okay, now, as we can see here, gawin na natin. Ano yung may shaded part dito? Ito lamang nasa taas. No, nasa taas. Kaya ang gagawin natin, paano natin makukuha yung area nun? Ang ating area ay makukuha sa ating formula na area of shaded region equals area nung sector. Ano yung sector natin? Yung pag nakuha natin ang ratio ng ating arc over 360 times yung ating area ng circle. Makukuha natin yung area ng sector na angle XZY minus area of triangle. So meaning to say, tatlo ang magiging solution natin dito. Ang solution 1 ay kuhanin muna natin ang area ng sector. Solution 2, kuhanin naman natin ang area ng triangle. Then after that, ang final solution natin, i-subtract natin ang area ng sector sa nakuha nating value ng area ng triangle. Gawin na natin. Solution 1, area of sector, kuhanin muna natin. Measure of the arc given divided by 360 degrees times pi r squared. Okay, substitute natin. 135 degrees ang ating given divided by 360 times pi 8 cm squared. Bakit 8 cm? Ang ating line ZY is a radius with 8 cm. Simplify natin, ang 135 degrees divided by 360 is equivalent to reduced fraction 3 over 8 times, kapag in-square natin ang 8 cm, ang sagot dito ay 64 pi square centimeter. Isinama na natin ang pi. Ano ang magiging sagot natin in terms of pi? Area of sector equals 24 pi square centimeter. But the final answer, after nating ma-multiply sa 3.1416, 24 times 3.1416 equals 75.40 square centimeter. Now, ang ating solution 1, nakuha na natin ang area of sector. Okay, now let's proceed to solution number 2. Okay, ito nga yung pagkuha ng area ng triangle. Ano yung formula na gagamitin natin sa pagkuha ng area ng triangle? 1/2 AB sin Z. Okay, mag-refer tayo dito sa figure. Saan ang galing ang sin Z? Ang angle Z ang kukuhanan natin kasi given yung kanyang measure of angle. Kung ano yung arc, yun na din yung kanyang angle. Kasi kung ano yung buka ng angle, yun din yung buka ng kanyang arc. Okay, ito yung sin 135 degrees. Ano naman yung AB? Product. Kahit alin, magkabaligtad ang line XZ and line ZY. Ang gamit function nito ay radius, pero yun yung side na ginamit natin. Ano? Side representation ng A and B, kahit magkabaligtad.
Ano ang value nun? 8 cm. Okay, area ng triangle, 1/2. 8 cm times 8 cm times sine 135 degrees. Meron na tayo ditong trigonometric function na sine function. Area of triangle, 1/2 of, okay, pag minultiply natin ang 8 times 8, 64. Then, alisin muna natin yung unit, mamaya na lang natin ilagay, sine 135 degrees. Ano ang magiging sagot? Area of triangle is 32 times sine 135 degrees. Kasi 1/2 of 64 is 32. Okay, now, ang final answer natin dito, after ma-multiply natin sa sine 135, is 22.63 square centimeter. Now, yung ating magiging final solution. Makukuha na ngayon natin ang area of shaded region gamit ang formula na area of sector, nakuha na natin yon, minus area of triangle, nakuha na din natin yon. Therefore, ang final solution natin, yung nakuha nating value sa area ng sector minus yung nakuha nating value sa area ng triangle. 75.40 square centimeter, value ng sector, at ang value ng area ng triangle ay 22.63 square centimeter. Subtract lang natin yan, makakakuha tayo ng 52.77 square centimeter. Okay, now, therefore, given number 3, ang final answer ay 52.77 square centimeter. Ito na yung ating summary. Ito yung summary na nakuha natin. Find the area of shaded region of each circle. Para mas malinaw, ang nakuha natin sa given number 1 ay 28.27 square centimeter. Sa number 2 naman, 56.55 square centimeter. Sa number 3, 52.77 square centimeter. Okay, now it's time to answer this given. Find the area of shaded region of this circle. Okay, the given radius is 6 cm and we have triangle inside the circle. Okay, now please write your complete solution to the comment section of this video and provide, it can be a picture or any solution that you can provide from this given figure. Okay, pakilagay na lang po sa ating comment section kung tatama kayo sa inyong sagot. Okay, maraming salamat.